Ang ating lalaking bida ay nananaginip na siya ay lumulubog sa isang walang katapusang malalim na lugar. Bigla niyang narinig ang isang sigaw na humihingi ng tulong at siya'y nagising lamang upang matuklasang nasa loob siya ng isang selda ng kulungan. May butas sa pader malapit sa kanya at mula roon ay may isang babae na humihingi ng tulong. Ipinaliwanag ng babae na may papalapit na pader na puno ng mga towels at unti-unti itong gumagalaw papalapit sa kanila sa regular na pagitan. Sinubukan ng lalaki na basagin ang bintana upang makatakas, ngunit napakatibay nito. Ang pangunahing pinto ay maaari lamang buksan mula sa labas. Sa una, inakala niyang ang babae ang kanyang bihag at sinigawan niya ito, ngunit kalaunan ay napagtanto niyang biktima rin pala ito. Napansin niyang may palakol ang babae at sinabi niyang gamitin iyon upang basagin ang kanyang bintana at tumakas. Ngunit sinabi ng babae na wala siyang bintana. Humiling ang lalaki na ipasa sa kanya ang palakol upang siya ang tumakas at saka babalik upang iligtas siya. Ngunit hindi pumayag ang babae hanggat hindi siya nanunumpa, kung hindi raw, pareho silang mamamatay. Wala siyang magawa kundi sumang-ayon. Ako, si Ming Yuan, ay nanunumpang hindi kita iiwan dito at tatakas ng mag-isa. Kapag nilabag ko ito, naway mamatay ako sa isang kakilakilabot na paraan. Pagkatapos lamang nito ibinigay ng babae ang palakol. Subalit masyadong maliit ang butas upang maipasa ang palakol. Sinubukan niyang palakihin ang butas ngunit napagtanto niyang gawa ito sa sobrang tibay na granite. Naupo ang babae at napaiyak sa kawalan ng pag-asa. Sinabihan siya ni Ming Yuan na tumahimik muna upang makapag-isip siya. Naglabas ng sama ng loob ang babae, sinasabing ni minsan ay hindi pa niya naranasan ang kanyang unang halik. Ayon sa kanya, nakatulog lamang siya sa isang tren at nagising na nakahiga sa isang bakal na kama. Nang marinig ang tungkol sa bakal na kama, naisip ni Ming Yuan ang isang paraan. Hiniling niya na ipasa sa kanya ang isang paa ng kama upang subukang buksan ang bintana at iligtas siya sa pamamagitan ng bulok na bubong na kahoy. Bagamat nag-aalinlangan, nagtiwala ang babae at ibinigay ang paa ng kama. Matagumpay niyang naungkat ang bintana at nakaakyat palabas, sa mismong sandaling dumaan ang pader na may mga towels at tuluyang hinaronggan ang bintana. Dito natin nalaman na ang pangalan ng babae ay Sujin. Isang beses, namundok siya kasama ang ilang kaibigan. Habang namimitas ng mga bulaklak, may isang lalaki ang aksidenteng nahulog at nasugatan. Tinulungan niya itong gamutin ang sugat. Anak siya ng isang mahusay na doktor ng tradisyonal na Chinese medicine kaya marami siyang kaalaman sa panggagamot. Maya-maya, dumating ang dalawa pa nilang kaibigan at sinabi na ang orihinal na daan pababa ng bundok ay nabara na. Dalawa lamang ang kanilang pagpipilian, manatili at maghintay ng hindi tiyak kung kailan darating ang saklolo, o iwan ang sugatang lalaki at bumalik bago tuluyang masarado ang daan. Tumanggi si Sujin sa una. Ayaw niyang iwan ang sugatang lalaki. Ngunit iginiit ng dalawa na mas mabuting isakripisyo ang isa kaysa mamatay silang lahat. Narinig ito ng sugatang lalaki, at malinaw na hindi siya sapat na marangal upang manatili at mamatay para sa kanila. Diretsahan niyang sinabi ang kanyang saloobin. Iniwan ng dalawang kaibigan ang kalahati ng kanilang mga supply para kina Sujin at sa sugatang lalaki, at umalis na may pangakong hihingi sila ng tulong kung sila'y makalabas ng bundok. Tinulungan ni Sujin na gumaling ang binti ng lalaki at hinikayat siyang gumaling agad upang makaalis sila. Nahulog ang loob ng lalaki kay Sujin at tinanong siya kung maaari ba siyang maging nobya nito kapag sila'y nakaligtas. Iniiwasan ni Sujin ang tanong at sinabing hindi talaga siya ang tipo niya, saka umalis upang mangolekta ng mga halamang gamot. Nakahanap siya ng marami, ngunit pagbalik niya, nadiskubre niyang umalis na ang lalaki, dala ang lahat ng supply. Naiwan lamang ang isang sulat na nagpapaliwanag ng kanyang ginawa. Mula noon, nagkimkim ng galit si Sujin sa mga lalaki at inakala niyang pareho lamang si Ming Yuan. Ngunit sinira ni Ming Yuan ang kisame upang iligtas siya, gaya ng kanyang sinumpaan. Sa sobrang gulat ni Sujin, napatigil siya sandali bago tumakbo at hinawakan ang kamay ni Ming Yuan. Masayang niyakap niya ito at humingi ng paumanhin sa pagmumura sa kanya dahil inakala niyang iniwan na siya. Nagpakilala siya at tinanong kung ano ang trabaho ni Ming Yuan, ngunit tila wala pa rin ito sa sarili at hindi alam kung nasaan sila. Tumalon si Ming Yuan pababa at sinalo si Sujin, ngunit mas mabigat ito kaysa sa inaasahan kaya nairita siya ng mapatungan. Napagtanto nilang tila nasa isang parola sila at may daan pababa sa malapit. Ginamit nila ang paa ng kama upang buksan ang isang pinto at nagsimulang bumaba. Maya-maya, napansin ni Ming Yuan na may nawawalang bahagi ng hagdan. Naglakas loob siyang tumalon at nakahawak sa isang hagdanan. Sinabihan niya si Sujin na tumalon at sasaluhin niya ito. Matagumpay niya itong nasalo, ngunit dahil sa bigat, natanggal ang hagdan at sila'y nahulog.
Ginamit ni Ming Yuan ang kanyang katawan upang salagin si Sujin habang sila'y bumagsak sa tubig. Nawalan siya ng malay. Iniahon ni Sujin si Ming Yuan sa ibabaw ng tubig. Alam niyang nasugatan ito dahil sa pagkahulog kaya kinaladkad niya ito papunta sa pampang. Bumalik siya sa paanan ng parola upang makaiwas sa ulan. Determinado siyang huwag hayaang mamatay si Ming Yuan. Nakita niya ang isang silid sa malapit at nagpasya na doon siya magpahinga kahit may panganib. Kinaladkad niya si Ming Yuan papasok at napansing tila walang laman ang lugar. Ngunit bigla niyang napansin ang anino ng isang tao sa loob. Kinapa niya ang switch at binuksan ang ilaw, isang bangkay ang bumungad sa kanya. Biglang may isang batang lalaki ang lumitaw sa likuran niya at itinutok ang kutsilyo sa kanyang leeg. Tinanong siya kung nasaan ang lugar na iyon at kung bakit niya siya dinala roon. Kung magsisinungaling siya, sabi nito, magiging katulad siya ng tuyong bangkay na iyon. Nakiusap si Sujin na ibaba muna si Ming Yuan. Tinanong siya muli ng lalaki, at inamin niyang hindi niya alam kung nasaan sila, kakatakas lang nila mula sa parola at naaksidente sa pagbaba. Nagpa siya ang lalaki na tanungin si Ming Yuan at pinagbawalan si Sujin na makialam kung hindi sasaksakin niya ito. Tinapakan niya ang kamay ni Ming Yuan upang gisingin ito at tinanong para sa impormasyon, ngunit hindi alam ni Ming Yuan kung sino si Sujin. Sumagot si Sujin na kakakilala pa lamang nila, ngunit nahuli ng lalaki ang kanyang pagkakamali at muntik na siyang saksakin. Sa halip, sinaksak niya ang espasyo sa pagitan ng kanyang mga daliri bilang babala, sa susunod daw, daliri na ang mawawala. Nakita ni Sujin na umiiyak si Ming Yuan na parang bata at hiniling na. Ipinaliwanag ni Sujin na maaaring ang trauma mula sa pagbagsak mula sa mataas na lugar papunta sa tubig ang naging sanhi kung bakit nagkaroon ng memory loss si Ming Yuan. Medyo hamaba ang kanyang paliwanag na bahagyang ikinairita ni Jiang at hindi pa rin siya lubusang kumbinsido. Kaya tinanong niya si Sujin kung bakit raw isasakripisyo ni Ming Yuan ang sarili nito para protektahan siya, kung hindi niya maipaliwanag iyon, itutok niya ang kutsilyo sa leeg ni Ming Yuan. Binalaan pa niya na kung magsasalita siya tungkol sa pag-ibig sa unang tingin, agad niya itong sasaksakin. Napaisip si Sujin at tinanong si Jiang kung nagkaroon na ba ito ng mga kaibigan. At kung mayroon ba siyang bagong kaibigan na handang ayalay ang sariling buhay para protektahan siya. Ang tanong na iyon ang tuluyang nakaantig kay Jiang dahil nagkaroon na siya ng masamang karanasan sa underworld at may mga kaibigan na ring nagbuwis ng buhay para iligtas siya noon. Dahil dito, naunawaan niya ang sitwasyon ni Sujin. Tinanong niya kung may paraan bang gamutin si Ming Yuan, ngunit sinabi ni Sujin na sa ngayon ay tila imposible. Ang tanging alaala na natitira kay Ming Yuan ay mula pa noong elementarya lamang. Tungkol naman sa tuyong bangkay, matapos itong suriin ni Sujin, napagtanto niyang dinala lamang ito mula sa ibang lugar. Ang bahay ay mamasa-masa, ngunit ang bangkay ay tila sinunog, isang bagay na kakaiba. Batay ito sa kanyang matagal na pag-aaral ng medisina. Hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang lahat tungkol sa bangkay, kaya hiniling niya kay Jiang na hiwain ang damit nito. Doon nila natagpuan ang 4 na numero, 0843, na tila isang uri ng code. Naalala ni Jiang na minsan siyang hinabol ng underworld at napilitang tumakas sakay ng bangka. Nang magising siya, naroon na siya sa lugar na iyon. Inisip niyang marahil ay iniwan silang lahat doon ng mga human trafficker para makatakas. Ngunit naalala ni Ming Yuan na sila ni Sujin ay ikinulong sa isang silid na may mekanismong nagpapasikip ng mga pader, kaya imposible para sa mga human trafficker na magkaroon ng oras upang ihanda ang lahat ng iyon habang tumatakas. Dahil dito, napaghinalaan nilang ito ay isang uri ng survival game. Nagpasya silang bumalik sa parola upang maghanap ng mga pahiwatig, ngunit sinabi ni Jiang na sira na ang daan pataas sa labas, at pati ang hagdan sa loob na kanilang dinaanan pababa ay pinasabog na rin. Biglang may napansin si Sujin na isang piraso ng papel na nakatago sa loob ng tainga ng bangkay. Isa itong mapa ng buong isla na may ilang parola na may markang X. Hindi pa nila alam ang kahulugan nito. Pakiramdam ni Ming Yuan ay pamilyar ang mapa, ngunit hindi niya ito maalala. Sumakit ang kanyang ulo. Inakala ni Jiang na nagpapanggap lamang siya at muntik na niya itong turuan ng leksyon, ngunit pinigilan siya ni Sujin. Pinahiga niya si Ming Yuan upang magpahinga. Ang tanging naaalala nito ay may taong gumuhit ng mapa, ngunit hindi malinaw kung sino. Pinayagan ni Jiang na magpahinga silang dalawa at lumabas siya. Hindi pa rin niya sila lubos na pinagkakatiwalaan at pinaghihinalaan pa rin niyang konektado sila sa underworld. Kinabukasan, ginising sila ni Jiang at sinabi na tatanggol sila sa lugar na may markang X dahil maaaring may mga pahiwatig doon. Nag-aalala si Sujin dahil wala sa maayos na kalagayan ng dalawa, ngunit hindi humihingi ng mungkahi si Jiang, nagbibigay siya ng utos.
Ipinahayag niya na mula ngayon, mga nasasakupan na niya sila. At kung matuklasan niyang may binabalak sila sa likod niya, hindi raw sila makakaligtas. Naglakbay sila, at sa kalagitnaan ng daan ay biglang pinatigil sila ni Jiang. May natuklasan siyang bitag sa kalsada, mga tales na may bahid ng dugo. Hindi malinaw kung dugo iyon ng tao o hayop. Inisip ni Sujin na maaaring may iba pang tao sa isla na maaaring maging kakampi, ngunit tinawag siya ni Jiang na masyadong inosente. Sa isang lugar na tulad nito, kung saan kakaunti ang pagkain, handa raw tapakan ng mga tao ang isa't isa para mabuhay. Mula noon, sinabi ni Jiang na kailangan nilang magtago palagi. Kapag may nakita silang tao, dapat muna silang magmasid ng hindi nagpapakilala. At hinding-hindi sila dapat magtiwala agad kaninuman. Inutusan niya silang maghanap ng pagkain dahil naniniwala siyang bilang pinakamalakas, siya ang may karapatang magpasya. Pagkalipas ng isang araw, nakahanap si Ning Yuan ng mga ligaw na berries, habang si Sujin naman ay namitas ng mga kabute. Pinakawalan ni Sujin ang isang kuneho na nasa malapit, ngunit hindi ginawa iyon ni Jiang. Sa halip, naghagis siya ng kutsilyo at pinatay ang kuneho. Pinangunahan niya sila patungo sa isang kuweba na magsisilbing pansamantalang kanlungan. Matapos kumain, matagal na tinitigan ni Jiang si Sujin, saka inutusan itong pumasok at mangalap ng tuyong damo upang gawing higaan niya. Tinawag niya si Ning Yuan at ibinigay ang natitirang karne ng kuneho, sabay babala na huwag pumasok sa loob ng kuweba kahit ano pa ang mangyari. Pagkatapos nito, ipinakita ni Jiang ang kanyang malahayop na likas na pagkatao at sinubukang gahasain si Sujin. Nang marinig ni Ning Yuan ang mga sigaw nito, kahit takot at naaalala ang babala, tumakbo pa rin siya papasok upang pigilan si Jiang. Agad siyang sinuntok. Nang magbanta si Jiang na papatayin siya, ipinaliwanag ni Ming Yuan na ang dahilan ng kanyang pakikialam ay dahil si Jiang ang pangunahing damage dealer ng grupo, habang si Sujin naman ang healer. Para siyang nagsasalita na tila nasa loob sila ng isang laro. Lalong nag-init ang ulo ni Jiang at sinuntok siya muli. Nawalan siya ng interes at umalis, inuutusan silang ipagpatuloy ang paghahanap ng pagkain kinabukasan. Kinahapunan, nakumpirma ni Jiang na ang dalawa ay hindi mula sa underworld. Malalim siyang nag-iisip nang bigla siyang makarinig ng sigaw para sa tulong. Tumakbo siya pabalik ngunit hindi ito mula sa kuweba. Pumunta siya sa direksyon ng bitag at nakita ang isang lalaking tumatakbo papunta roon. Gusto sanang balaan ni Sujin ang lalaki, ngunit tinakpan ni Ning Yuan ang kanyang bibig. Nahulog ang lalaki sa bitag. Ang dahilan kung bakit pinigilan siya ni Ning Yuan ay dahil may isa pang taong paparating, at kung may nakapagpapatakbo sa lalaking iyon sa takot, tiyak na napakalakas ng humahabol. Isang katutubo ang lumitaw, tinapos ang buhay ng lalaking nahulog sa bitag, at kinaladkad ang bangkay palayo. Sa sobrang pagkabigla, nawala ng malay si Sujin. Dinala nila siya pabalik sa kuweba. Hinala ni Ning Yuan na ang taong nakita nila ay maaaring mula sa isang kanibal na tribo. Napagtanto nilang mas delikado ang lugar na ito kaysa sa inaakala nila. Sinabihan ni Jiang si Ning Yuan na maging maingat dahil maaaring simula pa lamang ito. Kinabukasan, umakyat si Ning Yuan sa isang puno upang mamites ng niyog. Biglang napasigaw si Sujin dahil sa isang daga sa paanan niya. Tumakbo si Jiang, naiinis dahil hindi raw siya natatakot sa mga bangkay ngunit takot sa daga. Kailangan ni Sujin magbanyo, kaya pumunta siya sa isang sulok at mahigpit na ipinagbawal sa dalawa na sumunod o tumingin. Habang naghihintay sila, matapos siyang magbanyo, bigla niyang napansin na may tao sa malapit. Muli siyang napasigaw, kaya agad na tumakbo ang dalawa patungo sa kanya. Nadatnan nila ang dalawang katutubo na handa ng patayin si Sujin. Gusto sanang maghintay ni Jiang upang mag-isip ng plano, ngunit dahil paubos na ang oras, nagpasya siyang ihagis ang kanyang kutsilyo sa katutubong may hawak na martilyo. Kasabay nito, itinulak ni Ming Yuan ang isa pa, sa mismong sandaling pabagsak na ang martilyo. Biglang may putok ng baril na umalangaw-ngaw. Tinamaan sa puso at napatay ang katutubong may martilyo. Ang isa naman ay tumakbo palayo sa takot. Tumakbo si Ning Yuan patungo kay Sujin, na nanginginig sa takot. Isang babae ang lumabas na may hawak na baril at tinawag si Jiang. Siya si Tracy, isang Amerikanang pulis, at may kasama siyang grupo sa malapit. Gusto niyang sumama sa kanila, ngunit tinanong siya ni Jiang kung nakapunta na ba siya sa China. Nang sabihin niyang hindi pa, nagtaka siya kung paano nito nalalaman ang wikang Chino at kung bakit tila pamilyar ang kanyang mukha. Tala ng tagasalin, ang bahagi tungkol sa pagsasalita ng Chino ay idinagdag lamang ng orihinal na may akda. Sinabi ni Tracy na madalas magkahawig ang mga tao kaya baka nagkakamali lang siya. Napansin din niyang kakaiba na kahit magaling siyang bumaril at tinarget ang ulo ng katutubo, sa puso ito tinamaan.
Bago pa sila makapag-isip ng mas malalim, dumating ang mas marami pang katutubo, kaya napilitan silang tumakbo. Naiwan si Tracy upang pigilan ang mga humahabol at sinabi sa tatlo na maghintay sa kanya sa isang ilog na malapit. Pinapuna ni Jiang na mauna ang dalawang mas bata. Pagdating nila sa ilog, matagal silang naghintay ngunit hindi dumating si Tracy. Binalaan ni Jiang ang dalawa na huwag ipapakita ang mapa at ang password kaninuman dahil bukod sa mga katutubo, maaaring may iba pang handang pumatay para sa impormasyong iyon. Iyon lamang ang meron sila at hindi nila ito dapat basta ibigay. Nagpa siya ang tatlo na magtulungan upang makatakas sa lugar na iyon. Sinabi ni Jiang na poprotektahan niya sila at kailangan nilang magtiwala sa kanya. Pinili ni Sujin na sundan si Ning Yuan, habang pumayag naman si Ning Yuan na sundin si Jiang. Nagsimulang magkwento si Ning Yuan tungkol sa mga teorya sa laro na nagpaisip kay Jiang na tila wala na talaga siyang pag-asa. Sa huli, nanumpas silang tatlo na magsasama sa hirap at ginhawa. Maya-maya, bumalik si Tracy. Pansamantala niyang napaurong ang mga katutubo ngunit paubos na ang kanyang bala. Dinala niya sila upang makipagtipon sa iba pa. Pinangunahan niya sila patungo sa isang silungan kung saan may iba pang tao. Alam ng lahat na kakaharap lang ni Tracy sa mga katutubo. May isang binatang nagsabing dahil limitado ang bala, hindi dapat basta negel iligtas ng mas maraming tao. Nainis si Jiang dahil ipinahihiwatig ng binata na sinayang lamang ang bala para sa kanila, kaya gusto niya itong suntukin. Ngunit pinigilan siya ng isang matandang lalaki, ang tiyo, na nagsabing bawal ang pisikal na karahasan sa lugar na iyon. Pinapayagan ng malayang pananalita, ngunit ang pananakit ay paglabag sa mga patakaran. Naisip ni Jiang na kung may mga batas, si Tracy ang maaaring tagapagpatupad ng batas, at ang sinumang lalabag ng seryoso ay maaaring patayin. Hindi niya alam kung aabusuhin ni Tracy ang kanyang kapangyarihan, ngunit naniniwala siyang bilang isang pulis, hindi niya iyon gagawin. Sinabi ni Tracy na kung ayaw nilang sumama, malaya silang umalis at hindi niya sila pipilitin. Dahil dito, napilitan si Jiang na magpakumbaba at manatili. Nagpakilala ang lahat, ang tiyong iyon ay si Shigaki, isang chairman ng korporasyon, ang binata ay si Wang Xiang, isang basketball player, at ang isa pa ay si Romeo, isang aktor. Mula noon, hayagan nang nagkaroon ng alitan sina Jiang at Romeo. Ibinahagi ni Tracy na may natuklasan siyang malaking estruktura sa timog, malawak ngunit tila inabandona. Gusto ni Shigaki na magsiyasat, ngunit nag-aalala ang dalawang binata na baka iyon ang tirahan ng mga katutubo. Gayunpaman, pumayag pa rin si Tracy na imbestigahan ito, ngunit iminungkahi ng tiyuhin na bumoto muna ang lahat. Tinanong ni Jiang ang dalawang mas bata kung ano ang palagay nila. Sinabi nilang susunod sila sa kanya, ngunit gusto ni Jiang na mag-abstain sila at magpahayag ng sarili nilang opinyon. Kapag nag-abstain sila, kailangan nilang tanggapin ang anumang magiging resulta. Nag-abstain si Sujin, habang pinili ni Ning Yuan ang mag-explore. Ngunit sinabi ni Jiang na hindi pa siya bumoboto, nagtatanong lang daw siya kanina. Gusto niyang makita kung paano lulutasin ng isang leader tulad ni Shigaki ang isang tabla sa boto, kaya humiling siya ng ikalawang round ng botohan. Sa pagkakataong ito, naglabas si Shigaki ng isang bungkos ng pera at nangakong magbabayad ng 10 milyong dolyar sa sinumang sasama sa kanya. Maaaring walang halaga ang pera rito, ngunit kapag nakalabas sila, magiging napakasarap ng buhay. Inakusahan siya ni Jiang ng panunuhol, ngunit iginiit ni Shigaki na ang panunuhol ay para sa pansariling interes, samantalang ito ay para raw sa kabutihan ng lahat. Ngunit may mas tusong hakbang si Jiang. Sinabi niyang handa siyang magbigay ng 3 beses ng halagang inaalok ni Shigaki sa sinumang boboto para sa kanya. Ang loika niya, kung talagang nais ni Shigaki na mag-explore, kailangan nitong bayaran ng 3 ulit ang halaga upang mabawi ang boto niya at ng dalawang mas bata. Ito ang paraan ni Jiang ng paglalaro sa sikolohiya ng kalaban. Si Romeo ang sumunod sa kanya para sa pakinabang, kaya napilitan si Shigaki na mag-alok ng mas malaking halaga kung gusto niyang ituloy ang plano. Kinabukasan, umalis ang grupo. Habang naglalakad, pinagmasdan ni Jiang si Tracy at inanyayahan siyang mag-usap ng pribado sa isang sulok. Gusto niyang doon na lang magsalita, kaya lumapit si Jiang at bumulong na nagtulak kay Tracy na pumunta nga sa isang sulok. Sa hindi malinaw na dahilan, bigla niyang sinampal si Jiang at inutusang magpatuloy na ang lahat. Sa huli, dumating sila sa estrukturang natuklasan ni Tracy. Mukha itong isang piramide, kaya inakala ni Ning Yuan na nasa Egypt sila. Ngunit itinama ni Shigaki na ang mga piramide ay hindi lamang matatagpuan sa Egypt, isa lamang itong uri ng estruktura. Sa hitsura nito, pinaghinalaan niyang maaaring nasa Timog Amerika sila.
Habang pumapasok sila, napaisip si Sujin kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanila, kung tunay ba silang isinailalim sa isang laro o kung isa lamang itong malupit na kapalaran. Ngunit para kay Ning Yuan, ayaw na niyang mag-alala ng sobra. Basta buhay pa sila, sapat na iyon para sa kanya. Sinabi rin niya kay Sujin na huwag na siyang magsalita ng masyadong formal sa kanya dahil hindi niya ito gaanong nauunawaan. Naisip pa niya na ngayong may hawak na silang tseke, wala nang dahilan para bumalik pa sa maayos na pag-aaral. Natawa silang dalawa sa likod, dahilan upang magtaka si Jiang kung ano ang ikinasasaya nila. Maya-maya, natuklasan ni Tracy ang mga bakas ng apoy na sinindihan sa loob ng lugar. Hindi iyon gawa ng mga katutubo dahil nakakita pa si Ning Yuan ng ilang baterya sa malapit. Nagpa siya si Mr. Shigaki na hatiin ang grupo upang mag-explore sa loob. Dahil may kaalaman siya sa arkitektura, siya ang mangguna. Susunod si Tracy bilang proteksyon. Isinama rin si Sujin dahil sa kanyang husay sa medisina, at ang huling kasama ay ang basketball player na si Wang Yang para sa mga gawaing nangangailangan ng lakas. Habang ang grupong iyon ay pumapasok, lumapit si Romeo kay Jiang at nag-alok ng pakikipagtulungan para sa mga pakinabang sa hinaharap. Ngunit diretsa ang sinabi ni Jiang na ginagamit lamang niya si Romeo para makuha ang boto nito. Hinugot niya ang kutsilyo at hiningi ang tseke ni Romeo. Tinangka ni Romeo na takutin siya gamit ang batas, ngunit sinagot ni Jiang na kaya niyang gumawa ng kahit anong paraan ng kamatayan para sa kanya, lalo na't si Ning Yuan ay abala sa pag-ihi sa malayo. Wala nang nagawa si Romeo kundi ibigay ang tseke, bagamat naniniwala siyang babalik din kay Jiang ang karma balang araw. Samantala, sa loob, maraming sinaunang teksto ang natuklasan ng grupo. Napaisip si Sujin tungkol sa tradisyon ng kanilang pamilya sa pagpapalaki ng makamandag na uod bilang pananggalang. Nang manyakan siya noon ni Jiang, pumasok sa katawan nito ang makamandag na uod na nakatago sa kanyang hair tie. Pinahina niya ang lason upang hindi ito mamatay, ngunit sapat iyon upang parusahan siya, magkakaroon ito ng matinding pananakit bilang bahagi ng proseso ng pag-neutralize ng lason. Nagsimula ng makaramdam ng matinding sakit ng tiyan si Jiang habang nagde-detox. Biglang may lumitaw na mga katutubo, dahilan upang tumakbo ang iba, ngunit si Jiang ay hindi makatakbo dahil sa sakit. Nagpa siya si Ning Yuan na bumalik. Napagtanto ni Jiang na ito marahil ang karma, at kung may susunod na buhay man siya, pipiliin niyang maging mabuting tao. Dumating si Ning Yuan at tinulungan siyang makaalis. Pumasok si Romeo sa loob at nakita niyang nagsasara ang pinto. Agad niyang hinayla ito palabas, ngunit unti-unting nagsara ang pinto, kaya napilitan si Ning Yuan na mabilis na ipasok si Jiang. Nakapasok silang dalawa bago tuluyang magsara ang pinto, kasabay ng pagbabalik ng ibang kasamahan. Sinisi ni Jiang si Romeo sa balak nitong iwan sila, ngunit iginiit ni Romeo na natakot lamang siya. Hindi siya sinisi ni Mr. Shigaki, dahil kahit sino raw sa ganoong sitwasyon ay magpapanik. Napansin ni Sujin ang pasa sa kamay ni Ning Yuan. Napagtanto niyang ito ay lason mula sa naunang insidente, nang tamaan si Ning Yuan ng palaso. Sinubukan niyang pigain ang lason gamit ang kutsilyo, ngunit walang lumabas na dugo. Doon niya naunawaan na ito ay isang napakalakas na lason, kapag umabot ito sa puso, wala nang lunas. Gustong-gusto ni Jiang na iligtas si Ning Yuan, dahil nasugatan ito habang tinutulungan siya. Nais niyang lumabas at bugbugin ang mga katutubo upang kunin ang antidote. Ngunit pinigilan siya ni Ning Yuan at sinabing huwag magpanik, ang pagkataranta ay mag-aaksaya lamang ng oras. Mas mainam na maghanap sila ng paraan para makalabas. Hindi inaasahan ni Mr. Shigaki na ang isang taong may alaala lamang hanggang elementarya ay magiging ganoon kakalma sa kritikal na sandali. Marahil, si Ning Yuan ang may pinakamahusay na survival instinct sa grupo. Gusto pa ring bumoto ni Romeo, ngunit wala nang saysay, lahat ay nagkaisa na maghanap ng paraan upang iligtas si Ning Yuan. Natuklasan nila ang isang daanan pababa. Mamasa-masa ang lugar, tila madalas bawain. Nakakita sila ng isang silid na may maraming haligi na may iba't ibang taas. Biglang may narinig silang humihingi ng tulong mula sa ilalim ng tubig. Sila ang grupong naunang pumasok. Isa sa kanila ang marunong magbasa ng teksto ng mga katutubo at makatutulong sa pag-unawa nito. Ngunit tumataas na ang tubig at wala silang maraming oras. Hiniram ni Jiang ang lubid ni Sujin at ipinasa kay Wang Yang upang ihagis pababa. Eksakto ang pagkakahagis at agad nilang nahila pataas ang kabilang grupo. Pagdating sa pampang, nagpakilala ang isang matangkad at malakas na lalaki bilang Andre, isang Russian mercenary. Ang lalaking Chino ay isang stand-up comedian, ang babaeng kasama nila ay isang may bahay, at ang walang malay ay isang propesor na marunong magbasa ng teksto.
Nagkamalay ang propesor at ibinunyag na ang labasan ay nasa harapan lamang nila, at kailangan nilang marating ang pinakamataas na lugar upang lumitaw ang daan palabas. Ang paraan ng pag-akyat sa mga haligi ay nakadepende sa antas ng tubig na inilalabas sa bawat bogzo. Kailangan nilang hulaan kung hanggang saan aabot ang tubig upang piliin ang tamang haligi na lalapigan. Kapag nagkamali, matatabunan sila ng napakalakas na agos gaya ng nangyari sa kanila kanina. Nagsimula ng umagos ang tubig pababa. Sa palagay ni Jiang, imbes na magpumiglas, mas mabuting lumangoy diretso sa pinakamataas na haligi at umakyat agad. Kung matangay man, kailangan lang kumapit ng mahigpit. Ngunit ipinaalala ng propesor kay Jiang na hindi lahat sa kanila ay sapat ang lakas upang umakyat o kumapit sa haligi laban sa agos ng tubig. Hindi nila maaaring ipagsapalaran ang buong grupo para sa isang tao lamang. Napansin ni Ning Yuan ang isang sunod-sunod na pataas na daan sa harapan. Napagtanto ng propesor na naligaw siya dahil sa dami ng haligi at hindi niya napansin ang apat na haliging unti-unting tumataas ang taas. Ang kailangan lamang nilang gawin ay hintayin na umabot ang tubig sa unang haligi, saka lumangoy pataas at maghintay sa bawat bogzo upang unti-unting umakyat. Pagdating sa huling haligi, ang makakaakyat ay magbababa ng lubid upang hilahin pataas ang iba. Ngunit ayon sa kalkulasyon, 10 minuto lamang ang mayroon sila upang marating ang pinakamataas na haligi. Bukod sa 3 pinakamalalakas na mauunang umakyat, may 8 pang maiiwan. Tinatayang 1 minuto bawat tao, posible pa, ngunit kung may kahit kaunting pagkakamali, ang mga aakyat sa huli ang haharap sa mas malaking panganib. Humingi si Romeo ng tabla o draw, ngunit tumanggi si Sujin. Kung ang mahihina ang mapupunta sa huli, tiyak na sila ang malalagay sa alanganin. Iginigiit ni Romeo ang pagbunot ng palabunutan, kaya sumugod si Jiang upang saksakin siya, ngunit pinigilan nina Andre at Tracy. Napilitan si Mr. Shigaki na mamagitin at pumayag sa palabunutan. Matapos ang bunutan, ang artistang lalaki at ang may bahay ang napiling huling aakyat. Palihim na ipinagpalit ni Mr. Shigaki ang sarili niyang huling turno sa may bahay upang hindi ito mag-alala. Nagsimulang umagos ang tubig. Agad lumangoy ang lahat patungo sa haligi. Nauna nang umakyat si Andre, ngunit si Wang Yang ang unang nakaakyat at nagsimulang magbaba ng lubad. Sina Wang Xiang at Jiang ay nakasunod din at tumulong kay Andre na hilahin pataas ang mga tao, isa-isa. Isa-isang naiahon ang lahat. Nakaakyat si Ning Yuan, sinundan ni Sujin, at pagkatapos ay ang artistang lalaki. Alam ng lahat na paparating na naman ang susunod na bogzo ng tubig. Nang si Mr. Shigaki na ang aakyat, muling pinakawalan ng tubig. Sa kabutihang palad, nakahawak pa rin siya at nahila pataas sa oras. Walang nasawi, ngunit sapat na iyon upang maunawaan nila na kahit gaano kaingat ang kalkulasyon, may mga hindi inaasahang pagkakamali pa rin. Ipinaliwanag ng propesor na ang lugar na ito ay tiyak na nasa Timog Amerika. Ang mga tekstong nakita niya ay pag-aari ng mga sinaunang katutubo bago pa ang Kristyanismo, mga mortal na kaaway ng sinaunang Maya. Ayon sa mga alamat, ang tribong ito ay itinuturing na may walang kamatayang buhay at napakalakas. Ang tanging paraan ng pagkatalo nila ay ang bigla na lamang silang naglaho isang araw. Gayunman, ang mga katutubong nasa labas ay hindi kabilang sa tribong iyon. Pakiramdam ni Ning Yuan ay narinig na niya ang kwentong ito noon, ngunit hindi pa rin niya maalala. Nagpatuloy sila at ligtas na nakarating sa susunod na haligi. Doon, bigla nilang napansin ang isang pinto sa tabi ng haligi. Dahil magkapantay ang dalawang haligi, mayroon silang dalawang pagpipilian. Isa, ipagpatuloy ang pag-akyat sa mas mataas na haligi, o dalawa, sumugal at tumawid sa kabilang panig. Sa huli, pinili ng lahat na umakyat muna sa mas mataas na haligi. Iniisip nila na ang lugar na ito ay may mekanismong nagtitrigger ng pag-drain ng tubig. Kung umakyat sila at walang mangyari, maaari pa silang lumangoy pabalik sa pintuan sa oras. Si Andre ang unang umakyat. Nakita niyang may pinto rin doon, kaya pinasunod niya agad ang iba. Ngunit sa kalagitnaan, nabali ang tapaka ni Jiang at nahulog siya, nahila pababa si Wang Yang. Napilitan si Andre na kumilos ng mas mabilis. Kakabuhat pa lamang niya sa may bahay ng pakialaman nito ang pinto. Sa mismong sandaling nakaakyat si Tracy, biglang itinulak ng pinto ang may bahay sa kabilang panig. Napagtanto nila na ang naunang pinto ay bumukas na rin. Umakyat ang propesor upang suriin at, may pagsisisi, inanunsyo niya ang masaklap na katotohanan, hindi na iligtas ang may bahay. Ang kondisyon pala upang mabuksan ang labasan ay isang sakripisyo. Ibig sabihin, ang unang pinto ang tunay na exit, ngunit ngayon ay lubog na iyon sa tubig. Hindi na muling maglalabas ng tubig ang lugar, sa halip, ay drain na ito.
Kailangan nilang makabalik sa unang pinto bago tuluyang bumaba ang tubig at makabuo ng ipong-ipong tubig whirlpool na maaaring humigop at tanggayan sila. Nagpumiglas silang lumangoy pabalik. Sa kalagitnaan, naubusan ng lakas ang artistang lalaki at lumubog. Ngunit ang alaala ng kanyang dating guro ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang ipagpatuloy ang pakikibaka. Muli siyang lumutang at nakarating sa pampang kasama ng iba. Sabay-sabay silang dumaan sa isang pasilyo. Sa puntong ito, nilalagnat na si Ning Yuan at nagsasalita ng walang malay, kaya napilitan si Andre na buhatin siya upang tulungan si Sujin. Dumating sila sa isang lugar na tila isang altar. May mesa sa gitna at mga tekstong malapit dito. Ipinaliwanag ng propesor na ang ibig sabihin ng mga teksto ay kailangan ng Diyos ng sakripisyo upang sila'y makapagpatuloy. Inakala nilang kailangan lamang may humiga sa mesa. Sinubukan ni Tracy, at bumukas nga ang pinto. Ngunit sa sandaling umupo siya, agad itong nagsara. Ibig sabihin, may isang taong kailangang maiwan bilang sakripisyo. Sinubukan nilang maghanap ng ibang bagay na maaaring ilagay sa mesa bilang kapalit. Nagkanya-kanya sila ng hanap at halos baligtarin ang buong lugar, ngunit wala silang natagpuan. Malamang daw ay dahil sa sobrang tagal na, halos naagnas na ang lahat ng maaaring ihandog. Sa puntong ito, malinaw na isang tao ang kailangang iwan. Agad na iminungkahi ni Romeo na iwan si Ning Yuan dahil wala raw saysay ang magdala ng taong malapit ng mamatay. Mariing tumutol si Sujin, ngunit gusto man niya o hindi, kailangan niyang tanggapin ang realidad, kailangan daw unahin ang kapakanan ng nakararami. Naniniwala si Mr. Shigaki na kahit si Ning Yuan ay pipiliing isakripisyo ang sarili upang mabuhay ang iba. Nagkaroon ng botohan. 6 ang pumabor na iwan si Ning Yuan, habang 4 ang tumutol. Tapos na ang desisyon. Tinanong nila si Jiang kung tatanggapin niya ang resulta. Diretsahan niyang sinabi, "Kung iiwan ninyo ang aking sinumpaang kapatid, kailangan ninyo munang dumaan sa akin." Gusto ni Romeo na si Andre ang mag-iwan kay Ning Yuan, ngunit bilang isang sundalo, tumanggi si Andre, hindi niya kayang iwan ang isang kasama. Napuno na si Jiang sa taong ito. Hindi niya ginamit ang kutsilyo, sa halip, sinuntok niya si Romeo at pinatumba. Pagkatapos ay malamig niyang tinanong kung may tutol pa ba sa pag-iwan sa lalaking ito rito. Walang nagsalita, napilitan ang grupo na magpatuloy. Habang tumatakbo sila, napagtanto ng lahat na si Jiang ay isang padalos-dalos ngunit napakadesisibong tao. Malinaw niyang naunawaan ang sitwasyon, hanggat wala siyang pinapatay, walang magagawa ang iba laban sa kanya. Alam din niyang may mga taong matagal nang may galit kay Romeo, kaya kumilos siya agad nang hindi naghihintay ng pahintulot. Sa wakas, nakita nila ang labasan at tunay ngang nakalabas sila. Ngunit nang tumingin sila sa paligid, wala silang makitang anumang halamang gamot. Posibleng laso ng ahas ang ginagamit ng mga katutubo, kaya kailangan nilang maghanap kung may mga lungga ng ahas sa paligid. Pansamantalang iiwan ni Sujin si Ning Yuan doon, habang hiniling ni Zhang kay Andre na tulungan siyang magbuhat ng mga bato upang ipalit sa taong iyon. Hinati ni Mr. Shigaki ang mga gawain ng lahat. Napansin niya na nang magkasalubong sina Tracy at Andre, kapwa sila nagtinginan ng may tensyon. Samantala, ang lalaking iyon ay nagising na at umalis sa batong mesa, dahilan upang magsara muli ang pinto. Walang tumulong sa kanya kahit na nagmamakaawa siya. Maya-maya, nilapitan siya ng isang dambuhalang nilalang. Sa kabilang banda, nagkamalay na si Ning Yuan habang may dalawang nagbubuhat pa rin ng mga bato. Bigla nilang narinig ang sigaw ng lalaking iyon at agad nilang napagtantong may masamang nangyari. Huminto sila, ngunit huli na, hindi na siya mailigtas. Biglang bumalik ang komedyante, hinahabol ng isang ahas. Samantala, ang basketball player ay itinulak ng ahas at nahulog sa bangin. Nadapa ang komedyante, kaya napilitan si Tracy na sumugod at paputukan ang ahas ng ilang beses. Sinugod din ni Jiang at sinaksak ito, ngunit dahil sa sakit, itinapon siya ng ahas sa talon. Umalis ang ahas, at nagpa siya ang buong grupo na hanapin ang basketball player. Nahila na ni Jiang palabas ng tubig ang basketball player, ngunit pareho silang pa ng linta. Gumamit si Zhang ng lighter upang mapilitang bumitaw ang mga linta. Pagkatapos, hinanap nila ang iba pa at nakita nila ang isang gas balon. Binutis nila ito para subukan at nagtawanan, ngunit bigla silang nahimatay. Natagpuan sila ng kabilang grupo makalipas ang ilang sandali. Nang magkasama na muli ang lahat, napansin ng komedyante ang dugo sa likod ng basketball player, ngunit sinabi ni Sujin na kagat lang iyon ng linta at gagaling din siya matapos ang ilang sandali. Maya-maya, nagkamalay na muli ang dalawa. Nagulat si Jong nang makitang gumaling na si Ning Yuan. Ngunit bago pa sila makapagsiyasat muli, napaligiran sila ng mga katutubo.
Inutusan ng pinuno ang mga mandirigma na huwag maging padalos-dalos. Naunawaan ng propesor ang kanyang intensyon, kaya lumapit siya at tinanong kung paano niya alam ang kanilang wika. Ang wikang iyon ay tanging nauunawaan lamang ng isang matandang isang mata. Naalala ng propesor na may kilala siyang isang matang propesor na nagturo sa kanya ng wikang iyon. Naisip niyang baka iyon ang tinutukoy ng pinuno, ngunit ang propesor na iyon ay namatay 10 taon na ang nakalipas. Pagkatapos nito, inihatid sila sa nayon ng mga katutubo. Habang naglalakad, palihim na pinaalalahanan ni Jiang Siningyuan na ang daang tinatahak nila ay nasa ruta ng mapa, kaya kung may pagkakataon, kailangan nilang tumakas agad. Pagdating sa nayon, nalaman nila na ang dahilan kung bakit sila dinala roon ay para sa pagpapagamot. Atubili ang propesor, ngunit isinama pa rin si Sujin. Makalipas ang ilang sandali, tumanggi ang pinuno na pahintulutan ng isang babae na magsuri ng pasyente. Naalala ng propesor na ang tribong ito ay lubos na gumagalang sa mga lalaki at minamaliit ang mga babae. Sinubukan niyang makiusap, ngunit matigas ang pinuno. Gayunman, lumabas ang isang matandang may isang braso at sinabing bigyan sila ng pagkakataon, dahil kung hindi nila mapapagaling ang pasyente, mawawalan sila ng buhay. Ipinapasok si Sujin at doon niya nakilala ang tunay na pinuno, ang taong sumaubong sa kanila ay pansamantalang pinuno lamang. Matapos ang pagsusuri, napagtanto ni Sujin na karaniwang sakit lamang ang karamdaman ng pasyente, ngunit nangangailangan ito ng isang partikular na gamot. Wala sa kanila ang gamot, ngunit alam ni Sujin na ang halamang gamot na kailangan ay matatagpuan sa isla. Pinayagan lamang ang 3 tao na pumunta at kumuha nito, habang ang iba ay mananatiling bihag. Kapag nabigo silang bumalik na may gamot, lahat sila ay mamamatay. Tiyak na sasama si Sujin, at upang protektahan siya, pinayagan ding sumama si Tracy. Ang ikatlo ay si Andre, na kusang nagboluntaryo dahil sanay siya sa kapaligirang gubat at madaling makahanap ng daan. Humiram si Andre ng kutsilyo ni Zhang, at kahit nag-aatubili, ipinahiram niya ito dahil hindi naman kailangan ng kutsilyo sa loob ng nayon. Habang nakakulong ang iba, nalaman ng propesor ang kasaysayan ng lugar. Noong nakaraan, nagkaroon ng salot sa nayon, at ang mga hindi mailigtas ay inihahandog sa dambuhalang ahas na namumuno sa lugar. Isang araw, dumating ang mga puting tao at winasak ang kanilang pamumuhay. Ngunit naiiba ang isang matang matanda, pinagaling niya ang kanilang mga sakit at lubos na pinabuti ang kanilang buhay. Natutunan din nila ang ilan sa kanyang wika. Isang araw, nawala siya matapos pumasok sa bulkan. Sa puntong ito, tila may napagtanto ang propesor. Samantala, sa panig ni Sujin, patuloy pa rin ang paghahanap ng halamang gamot. May sama ng loob si Andre kay Tracy, at ang tunay na dahilan kung bakit siya nagboluntaryo ay upang magkaroon ng pagkakataong kumilos laban sa kanya. Natagpuan na ni Sujin ang halamang gamot at tinawag ang dalawa upang pitasin ito. Samantala, pinaghihinalaan na ngayon ng propesor na ang kanyang dating guro ay maaaring buhay pa. Noon pa man, nabanggit ng guro na ipagpapatuloy niya ang kanyang pananaliksik tungkol sa sinaunang mga tribo kahit na ito'y pansamantalang nahinto dahil sa kakulangan ng pondo. May isang pribadong organisasyon ang nagpondo sa kanya, ngunit ipinagbawal sa kanyang banggitin ang pangalan nito. Sinabi rin niyang kapag siya'y namatay, ibibigay niya ang kanyang katawan. Sa mismong araw ng libing, may mga taong dumating at kinuha ang kanyang bangkay. Bukod pa rito, 2 taon bago siya mamatay, ikinagulat ng kanyang Ford student na tila wala siyang pakialam sa pagkamatay ng paborito niyang aso, sapagkat kalaunan, tinurok niya ito ng isang gamot at nabuhay muli. Ipinaliwanag niya na ang gamot ay nagdudulot ng klinikal na kamatayan. Kaya posibleng tinurok niya rin ang sarili niya, nagkunwaring patay, at lihim na ipinagpatuloy ang kanyang pananaliksik tungkol sa walang kamatayang buhay. Ang kaalaman tungkol sa longevity ay natagpuan sa islang ito, at mukhang aktibo na siyang nagsasagawa ng pananaliksik upang tapusin ang proyektong iyon. Sinabi ni Ningyuan na huwag na muna silang masyadong mag-alala, ang mahalaga ngayon ay mabuhay at makaalis sa lugar na ito. Samantala, matapos makapitas, biglang itinutok ni Tracy ang kanyang baril kay Andre. Inakala niyang nabisto na siya, ngunit sa unggoy pala sa likuran niya nakatutok ang baril. Bigla silang napalibutan ng maraming unggoy na may pulang mata. Papalapit na ang bukang liwayway, at dumating na ang mga katutubo upang dalhin sila para sa pagbitay. Isa-isa silang kinaladkad palabas kahit hindi pa lubos na maliwanag. Ang artist ay labis na takot kaya siya ang unang kinuha, sapagkat kinamumuhian ng tribong ito ang mga duwag. Habang sumisikat na ang araw, itinatali na siya sa tukod, ngunit sa kabutihang palad, nakabalik agad ang 3 sa tamang oras. Nagkamalay ang artist at napagtantong buhay pa siya, at labis ang kanyang pasasalamat.
Nakagawa na si Sujin ng gamot upang gamutin ang mga may sakit at nagpasalamat sa kanya ang mga katutubo. Pagkatapos, isinama siya palabas ng matandang may isang braso. Tinanong niya ito tungkol sa daan palabas ng lugar at itinuro siya patungo sa bulkan. Tungkol naman sa mga unggoy, ipinaliwanag ni Sujin na para silang mga naglalakad na bangkay na pinalaya ng mga puting tao noon. Dati, may isang demonyong bagay na nakatago sa bulkan at itinuturing itong bawal na lugar, ngunit nang sirain ito ng mga dayuhan, nakawala ang mga mala-zombie na unggoy. Nawala ng kamay ang matanda dahil sa kanila. Bumalik si Sujin upang sabihin ang lahat sa grupo. Hindi naniniwala ang propesor na mga zombie ang mga unggoy dahil masyado raw itong hindi siyentipiko. Ngunit hinihinala ni Ning Yuan na ang guro ng propesor ay maaaring nagpunta rito upang saliksikin ang lihim ng walang kamatayan, at posibleng ang mga unggoy ang kanyang mga eksperimento. Ninais ng lahat na alamin ang katotohanan, kaya napagpasyahan nilang tungo sa bulkan ang susunod na destinasyon. Samantala, dumating ang isang binatang may pulang buhok upang hanapin si Mr. Lap, ang taong nagdala sa lahat sa isla. Tiwalang-tiwala ang binata na makararating ang buong grupo sa bulkan ng walang mamamatay dahil kasama nila si Ning Yuan. Kilala niya ang kakayahan nito, kaya buong kumpiyansa siyang tumaya. Matapos ilagay ang taya, nakilala rin niya ang propesor na hindi pala talaga patay, at nais din nitong tumaya. Ipinalam niya kay Mr. Lapang tungkol sa trauma sa alaala ni Ning Yuan na bahagyang nag-alala sa binata. Samantala, ang buong grupo ay nakaupo at nangingisda kasama ang mga katutubo. Nakita ni Jong ang sigarilyo ng matandang may isang braso at humingi ng isang hipek. Binalaan siya ng matanda na napakalakas ng tabako, ngunit dahil mayabang siya, humitit pa rin, at tuluyang nalasing. Namula ang mga lalaki nang makita nilang naliligo si Tracy, ngunit sinabi ng pinuno na mas magaganda pa rin ang mga babae sa kanilang nayon kaysa sa mga modernong babae. Sinabi pa niyang kung gugustuhin ni Ning Yuan, ipapakilala niya ito sa ilang dalaga. Nagbalik sila sa nayon at nakisalo sa handaan. Uminom ang lahat ng isang mangkok ng alak bilang paggalang. Balak nilang umalis kinabukasan, kaya kailangan nila ng gabay. Ang matandang may isang braso mismo ang maggagabay sa kanila, kaya nakapagpahinga muna sila ngayong araw. Nakita ni Andre ang mga katutubo na may paligsahan sa pana, ngunit inilabas ng pinuno ang isang dekalidad na crossbow na naiwan ng matandang isang mata noong nakaraan. Nagkasundo silang tumaya, kung manalo si Andre, ibibigay sa kanya ang crossbow, kung matalo siya, itinuro ng pinuno ang kanyang ulo, na inakala ni Andre na ang ulo niya ang hinihingi. Kinailangan pang ipaliwanag ng matandang may isang braso na sombrero lamang ni Andre ang nais ng pinuno. Lumabas sila, unang bumaril ang pinuno at tinamaan ang malayong target. Ibinigay ni Andre ang kanyang sombrero, manalo man o matalo. Pagkatapos, siya naman ang bumaril, at nahati sa gitna ang palaso ng pinuno. Nanalo si Andre, at parehong nakuha ang kanilang gusto. Mayroon pa naman siyang ekstrang sombrero para sa gabi. Kalaunan, nahimasmasan si Jong mula sa pagkakalasing at lumabas. Nakita niya ang dalawang unggoy na umaatake sa isang katutubo, kaya sumigaw siya. Dumating si Ning Yuan, at agad na napatay ang dalawang unggoy sa pamamagitan ng mga palaso. Sa kasamaang palad, ang sugatan ay isang piling mandirigma ng nayon. Nais ng matandang may isang braso na sunugin ang bangkay bago ito maging zombie, ngunit tumanggi ang pinuno dahil ayon sa kaugalian, ang paglilibing lamang ang nagbibigay ng kapayapaan sa patay. Matapos ang mahabang pagtatalo, gumawa ang pinuno ng isang kompromiso, hihiway ng katawan at ililibing sa magkakahiwalay na lugar upang hindi ito mabaliw. Ngunit bago pa maisigawa ito, nabaliw na ang mandirigma at kinagat ang kamay ng pinuno. Alam ng mandirigma na mamamatay na rin siya, ngunit nang dumating ang iba, sinabi niyang nadulas lamang siya sa matutulis na bato. Nagsimula ang buong nayon na maghanap, habang ang pinuno ay ibinalik upang gamutin. Napansin ni Sujin na ang sugat ay tila gawa ng kutsilyo, hindi bato. Sinikap iwasan ng pinuno ang usapan, habang naghinala ang matandang may isang braso. Naghanda na ang lahat para umalis ng maaga kinabukasan. Tinanong ni Ning Yuan ang matandang may isang braso tungkol sa nangyari noong inatak sila ng mga unggoy taon na ang nakalipas. Noon, kakababa lang ng propesor mula sa bulkan, at mula roon din lumitaw ang mga unggoy. Ang mga taong nakalmo noon ay unti-unting nawalan ng katinoan, at nabulok ang kanilang katawan, ang ilan ay mas mabilis kaysa sa iba, hanggang sa lahat ay naging parang zombie. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ng matanda na hindi niya nailigtas ang kanyang anak. Ang anak sana niya ang magiging pinuno, ngunit dahil nahawa ito, kinailangan itong patayin. Sa pangyayaring iyon, nawala rin ang kanyang isang braso. Nang makatulog na ang lahat, nag-isip si Zhang.
Tinanong niya si Ning Yuan kung sakaling mahawan ito balang araw, handa ba siyang kumilos laban sa kanya. Ngunit ayaw niyang may mamatay. Pagkatapos ng usapan, natulog na sila. Kinabukasan ng umaga, umalis ang buong grupo. Humingi ng paumanhin ang matandang may isang braso dahil hindi niya sila magagabayan hanggang sa bulkan, ngunit may isang pakiusap siya. Ngayong araw ang opisyal na seremonya ng pagtatalaga ng bagong pinuno at nais niyang dumalo sila. Nag-aalinlangan ang lahat kaya iminungkahi niya na kung hindi sila mananatili, maituturing itong kawalang galang. Wala silang nagawa kundi manatili upang manood. Pinanood nila habang hiniwa ng dating pinuno ang kanyang sariling katawan at kumuha ng isang mangkok ng dugo upang ipainom sa pansamantalang pinuno. Sa sandaling iyon, ibinunyag ng matandang may isang braso ang kanyang natuklasan, kapag ang isang taong nahawahan ay kumain ng lamang loob ng isang taong ganap ng nagbagong anyo, bibilis ang proseso ng impeksyon. Bigla siyang sumigaw na ang pinunong iyon ang taong naglason sa kanyang anak noong nakaraan, dahilan upang maging zombie ang anak niya. Ngayon, panahon na raw ng paghihiganti. Palihim niyang hinaluan ng mga lamang loob ng taong kinagat ng mga unggoy kagabi ang mangkok ng dugo, kaya tuluyan ng nagbagong anyo ang pinuno bilang zombie. Iniutos ng bagong zombie na patayin ang lahat sa bundok, dahilan upang magkagulo at magtakbuhan ang lahat sa takot. Wala ring panahon ang mga pangunahing tauhan para mag-isip, kaya tumakbo rin sila agad. Ang pinunong ganap ng nagbago ay bumaling at kinain ng dating pinuno. Dahil sa sobrang pagmamadali, nagkahiwa-hiwalay ang grupo. Iminungkahi ng propesor na magtungo sila sa bulkan, umaasang doon sila muling magkikita. May biglang ingay sa likuran, at sa kabutihang palad, si Ning Yuan iyon. Maya-maya, nakita nilang hinahabol si Sujin ng isang tao. Agad silang nagtago sa isang sulok at nakita ang dalawang katutubo na humahabol kay Sujin ngunit hindi siya sinasaktan dahil siya ang mahalagang benepisyaryo. Sa halip, itinuro lamang nila ang direksyon patungo sa bulkan at hinayaang tumakbo siya. Hindi na sila nang ahas na magtiwala sa halimaw na naging pinuno. Bagamat ligtas si Sujin, ayaw pa ring lumabas ng propesor, dahil posibleng si Sujin lamang ang hindi sasaktan, at hindi sila. Gabi na nang magpahinga sila malapit sa dalampasigan dahil mas ligtas doon. Pinakinggan ni Ning Yuan ang artist na bumibigkas ng tula hanggang sa siya'y makatulog. Sa panaginip niya, may tumatawag sa kanya para humingi ng tulong. Pareho silang itinapon sa dagat at inalakay ng mga pipeng. Nakaligtas siya, ngunit ang isa ay hindi. Nagising siya at sumigaw ng pangalang, Ning Bang, na ikinagulat ng dalawa dahil hindi nila alam kung sino iyon. Bigla nilang napansin na tumataas ang tubig dagat at may mga buwaya sa paligid, ngunit hindi pa sila napapansin. Kaya binawasan nila ang ingay at naghintay na bumaba ang tubig bago tumakbo. Ngunit kung maghihintay hanggang umaga, mas tataas ang tsansang matuklasan sila ng mga buwaya. Dahil takot mamatay, matapang na tumakbo ang artist. Naalerto ang mga buwaya at hinabol siya, ngunit sumisid siya sa tubig at nakatakas. Patuloy siyang tumakbo sa gubat, ngunit naalala ang kabutihang naranasan niya noon, kaya naghanap siya ng lubad upang bumalik at iligtas ang iba. Nakapaghanap siya ng lubad at nakasalubong si Jiang. Alam ni Jiang kung nasaan ang dalawang mas bata at balak niyang iligtas muna si Ning Yuan, ngunit lumitaw ang mga unggoy, kaya nagpaiwan siya habang ang artist ang tumuloy para iligtas si Ning Yuan. Pagbalik ng artist, nakita niyang nakaakyat sa mga puno ang dalawa upang magtago. Sinabihan siya ni Ning Yuan na itali ang isang dulo ng lubad sa bato at ihagi sa kabila, at ang kabilang dulo ay itali sa puno. Naibato ang lubad at agad itong nasalo ni Ning Yuan, panatawid muna ang propesor. Ngunit matapos ang isang tawiran, humaba ang lubad, kaya mapanganib ng tumawid si Ning Yuan, dahil maaaring tumalon ang mga buwaya at kagatin siya. Kaya naglakad siya sa lubad na parang acrobat sa circus, at nakatawid. Ngunit bago pa siya tuluyang makarating, dumating si Jiang upang harapin ang mga buwaya. Inamin ni Jiang na nakalmo siya ng mga unggoy. Dahil sa takot, hinihiling ng propesor na humiwalay si Jiang sa grupo, ngunit tumutol si Ning Yuan. Ayon sa sinabi ng matandang may isang braso, ang mga nakalmo ay may incubation period na ilang buwan, kaya kung magmamadali sila, maaaring makahanap ng lunas. Bilang pag-iingat, si Jiang ang maglalakad sa hulihan. Samantala, nagkita muli sina Andre at Tracy. Nang makita ni Andre na gutom si Tracy, binigyan niya ito ng pagkain. Nakita na ni Sujin ang bulkan, ngunit may umatake sa kanya. Nang marinig ang kanyang sigaw, tumakbo ang lahat papunta sa kanya. Lumabas na ang basketball player at si Mr. Shocky lamang iyon, na parehong gutom at nagulat lamang sa kanya. Dahil may pagkain si Andre, binalak ng grupo na bumalik doon, ngunit natuklasan sila ng mga unggoy. Samantala, naliligaw ang grupo ni Ning Yuan dahil sa makakapal na puno.
Nakakita sila ng isang bukas na lugar upang tukuyin ang direksyon gamit ang araw, ngunit sa kasamaang palad, latian pala iyon. Inutusan sila ng propesor na humiga at lumangoy patawid. Sa gitna ng pagtawid, nakakita ng mga gagamba ang artist at nagpanik, kaya siya'y nalubog. Hinawakan niya ang binti ni Ning Yuan. Saglit na naisip ni Ning Yuan na tapakan siya at iwan, ngunit naalala niya ang kanyang panaginip. Pinutol niya ang isang guwang na tangkay ng halaman upang makalanghap ng hangin ang artist, at nagplano siyang maghanap ng paraan pagkatapos. Naunang makarating sa pampang ang propesor, at hiniling ni Ning Yuan na maghanap siya ng mga baging. Nakita niya si Jiang na nakabaon sa putik, at sinabihang huwag bumalaw. Nang makabalik si Ning Yuan sa pampang, sabay nilang hinayla si Jiang gamit ang baging, at naisama rin ang artist. Nakatakas man ang grupo ni Su Jin mula sa mga unggoy, naharangan naman ang daan pabalik sa pagkain. Kung tatanggaw sila sa bulkan, matitindi ang gutom, kaya nagpasya silang maghiwa-hiwalay upang maghanap ng pagkain. Samantala, kinailangang magpahinga muna ang grupo ni Ning Yuan bago magpatuloy. Napansin ng propesor na mas namumula ang mga mata ni Jiang at nais niya itong paalisan, ngunit tumanggi si Ning Yuan. Kung ihihiwalay si Jiang, ihihiwalay din niya ang sarili niya dahil nanumpas silang magkakapatid na mabubuhay at mamamatay ng magkasama. Minsan nang tinanong ni Jiang si Ning Yuan kung kaya ba niyang patayin siya kung kinakailangan. Hindi raw siya takot mamatay mula nang pumasok siya sa mundong ito. Kaya tutulungan siya ni Ning Yuan na makahanap ng lunas, o kung sakaling ganap na siyang magbagong anyo, si Ning Yuan mismo ang papatay sa kanya. Nang malanawan ang lahat, humingi ng paumanhin ang propesor sa pagiging labis na pesimistiko. Samantala, nagtataka ang grupo ni Su Jin kung paano nakatawid ang bawat isa sa latian. Binalaan si Su Jin ng dalawang katutubo bago pumasok sa latian, habang sina Andre at Tracy ay kapwa may pagsasanay kung paano makaligtas sa latian. Sina Mr. Shocky at ang binatang basketball player ay gumamit ng mga puno upang maghabi ng pansamantalang mga tabla bago tumawid. Napansin ng basketball youth na tila may malasakit si Andre kay Tracy dahil mula nang maghiwalay sila, palagi niyang nakikitang sinusundan ni Andre si Tracy. Ikinwento ni Tracy na minsan ay nahuli niya ang isang grupo ng sex traffickers, at habang tumatakas ang mga ito, nakabaril siya ng isang tao. Nang makuha ang bangkay, napatunayan na ang nabaril ay isang Russian mercenary na may kaparehong apelyido ni Andre. Ngunit dahil apat silang magkakapatid sa pamilya ni Andre, hindi siya sigurado kung si Andre nga ba ang nakatakas noon. Dahil dito, nag-alala si Mr. Shocky kung maaaring targetin ni Andre si Tracy, kaya binalaan niya si Tracy na iwasan munang mapag-isa kasama si Andre. Samantala, natagpuan ng grupo ni Ning Yuan ang inabandonang bag ng pagkain, kaya nalaman nilang nauna na ang iba. Nagpasya silang tumuloy patungo sa bulkan upang muling magsama-sama. Ang grupong nasa unahan ay pawisan at hirap na hirap dahil palapit ng palapit sa bulkan at lalong umiinit ang paligid. Bigla nilang napansin na nawala si Mr. Shocky, kaya nagkahiwa-hiwalay sila upang maghanap. Habang naglalakad malapit kay Andre, biglang sumigaw ang basketball youth at naglaho, kaya pinaghinalaan ni Tracy na may ginawa si Andre. Ngunit kagad pagkatapos, sumigaw din si Su Jin. Pareho silang tumakbo at natuklasang nahulog si Su Jin sa Kumunoy Quicksand. Sinubukan nilang hilahin siya palabas, ngunit sila rin ay muntik ng mahulog. Kalaunan, nagkita-kita muli ang buong grupo sa isang yungib sa ilalim ng lupa, at doon nila natagpuan ang basketball youth at si Mr. Shocky. Ang grupo naman ni Ning Yuan ay nakahanap ng mainit na bukal, na nakatulong upang mawala ang kanilang pagod matapos ang buong araw na paglalakad. Bigla namang nanginig sa lamig ang doktor, kaya lumabas siya ng bukal, ngunit makalipas ang ilang sandali ay bigla siyang nilanat. Doon nila napagtanto na siya ay may malaria. Nakita nila na lumulutang doon ang kamisete ni Mr. Shocky, kaya nalaman nilang ligtas pa ang iba at nasa unahan pa rin. Nagmadali silang hanapin si Su Jin upang gamutin ang doktor. Nakakita sila ng isang kuweba, ngunit hindi na makalakad ang doktor. Sinabi ni Jiang na siya ang magbabantay sa labas kasama ang doktor dahil lumalabo na rin ang kanyang paningin, at kung papasok pa siya ay lalo lamang siyang hihina. Kaya siya at ang artist ay naiwan sa labas, matapos mag-iwan ng kaunting pagkain, habang ang iba ay pumasok sa loob. Sa loob, gutom na ang lahat, kaya nais ni Andre na maghanap ng pagkain at hiniling niyang sumama si Tracy. Ngunit dahil sa babala ni Mr. Shocky, nag-alala ang basketball youth, kaya nais niyang makipagpalat kay Andre at manatili na lamang doon. Gayunpaman, kampante si Tracy sa kakayahan niyang ipagtanggol ang sarili, kaya iniwan niya ang basketball youth kay Su Jin at sumama kay Andre. Habang naghahanap sila, nakadiscover sila ng isang artificial na lagusan.
Pumasok sila upang mag-imbestiga at nagkahiwa-hiwalay. Nakakita si Tracy ng isang electrical switch at binuksan ito. Nagkataon namang pumasok din doon ang artist at si Ning Yuan, at nakita nilang biglang umilo ang lugar. Mas lumalim pa ang pinuntahan ni Tracy at natuklasan niyang may basement at maraming kagamitang pangtransportasyon. Bumaba siya upang siyasatin, ngunit biglang nag-activate ang emergency mode at nagsara ang pinto. May isang taong naghagis ng lalagyan sa kanyang ulo. Sinundan ng iba ang tunog at tumakbo papunta sa kanya. Nakaligtas si Tracy, ngunit hindi niya alam kung nasaan ang taong umatake. Kaya hinubad niya ang kanyang panlabas na damit at inihagis ito upang ilito ang kalaban at pilitin itong bumaril muna. Nang malaman niya ang posisyon ng kalaban, agad siyang umatake ng may husay, hindi binigyan ng pagkakataong gumanti ang kaaway. Tumakbo ang lalaki patungo sa pintuan, eksakto sa pagdating ni na Andre at ng grupo ni Ning Yuan. Pinaputukan ni Tracy ang tumatakas na lalaki, ngunit nakatayo si Andre sa harap ng pinto. Inakala niyang desidido si Tracy na patayin siya, kaya itinaas din niya ang kanyang crossbow, handang makipaglaban hanggang kamatayan. Alam ni Ning Yuan na kailangan niyang pigilan ang dalawa, ngunit pinaalalahanan siya ng artist na pareho silang propesyonal at may armas. Pareho na nilang natukoy ang posisyon ng isa't isa at handa nang pumatay, nang biglang sumingit si Ning Yuan upang pigilan sila. Ipinahayag ni Andre na siya ang tunay na pulis at si Tracy ay isang internationally wanted criminal. Ngunit para kay Tracy, si Andre ay naghihintay lamang ng pagkakataong makapaghiganti. Walang naniwala sa isa't isa. Sinubukan ni Ning Yuan na ipaliwanag na nagkaroon lamang ng maling akala dahil habang nakikipaglaban si Tracy sa loob, siya at ang artist ay kasama pa rin ni Andre, ngunit ayaw pa ring maniwala ni Tracy. Para sa kanya, tiyak ang nakita niya dahil ang taong kanyang nilabanan ay may hawak na crossbow at kasing tangkad ni Andre. Hindi na pinansin ni Ning Yuan ang kanilang alitan. Inilabas niya ang bag ng pagkain bilang banta, kung hindi sila titigil, itatapon niya ang pagkain. Dahil malapit na sila sa bulkan at wala nang ibang makakain, kahit magkasundo pa sila, mamamatay rin sila sa gutom. Samantala, ang basketball youth na naiwan kay Sujin ay nakaranas ng mababang presyon ng dugo. Ibinigay ni Sujin ang mansanas na nakalaan sana para kay Mr. Shocky. Kalahati lamang ang kinain niya dahil nais pa niyang mag-iwan para kay Mr. Shocky. Biglang bumalik ang grupo ni Ning Yuan na may dalang pagkain. Nang kumalma na ang lahat, hiniling ni Ning Yuan kay Sujin na tulungan siyang iligtas ang dalawang naiwan sa labas. Kahit narinig ni Sujin na nakalmo ng mga unggoy si Jiang, nais pa rin niyang iligtas ang kapatid na, sa kabila ng masamang ugali, ay pinrotektahan sila noon. Nagpasya si Andre na sumama sa kanila. Ngunit nang marating nila ang bungad ng kuweba, nabigla silang tatlo, wala na roon ang dalawang may sakit, bagamat naroon pa rin ang kanilang mga jacket at pagkain. Matapos maghanap ng wala ring makita, natuklasan ni Ning Yuan ang kutsilyo ni Jiang na nakabaon sa isang mataas na lugar. Dahil matangkad si Andre, kailangan niyang tumalon upang makuha iyon, kaya tiyak na hindi iyon inilagay ng mga kabataan. Napagpasyahan nilang bumalik at muling magsama-sama, iniisip na maaaring dinala si Jiang at ang doktor sa loob ng pasilidad ng pananaliksik. Sa sandaling iyon, naghinala si Tracy na maaaring may gumalaw o may nagtamper sa kanyang baril. Dahil palya na ang mga putok niya nitong mga huli, bumalik ang grupo ni Ning Yuan at ipinaalam ang nangyari. Nagkamalay na rin si Mr. Shocky, kaya napagpasyahan nilang magpatuloy pa sa mas malalim na bahagi ng pasilidad. Habang sinusuri ang malawak na underground chamber, napagtanto ni Mr. Shocky na imposibleng pribadong tao ang may gawa nito, gobyerno lamang ang may kakayahang magtayo ng ganitong klaseng pasilidad. Ang mga sasakyang naroon ay maaaring gamitin ng anumang sangay ng militar, kaya posibleng naval facility ito. Ibig sabihin, dapat may pantalan, dock. Mataas ang tsansang may communication equipment at paraan ng pagtakas sa isla roon. Nagkaroon na sila ng malinaw na layunin, hanapin ang dalawang nawawala, makuha ang lunas, at tumungo sa pantalan upang makaalis ng isla. Kalaunan, nakakita sila ng tuyong bangkay ng isang research staff malapit sa isang pintong nangangailangan ng access card. Sa kabutihang palad, may card ang bangkay, kaya nakapasok sila. Sa loob ay mga kagamitan sa pananaliksik, at inakala nilang doon nila maaaring matagpuan ang lunas. Kahit para sa isang henyong teknikal tulad ni Mr. Shocky, imposibleng i-hack ang sistema. Nakakita siya ng tila server, ngunit kahit may access sila rito, wala silang password. Kaya niyang gumawa ng decryption tool, ngunit sobrang haba ng password, kaya aabutin ng hindi bababa sa 1 linggo upang makrak. Ngunit pinaalala ni Ning Yuan ang tungkol sa supercomputer na naroon. Dahil sa ideyang iyon, sinabi ni Mr.
Shocky na hindi naaabutin ng isang linggo. Habang hinihintay iyon, nag-explore muli ang grupo at nahati sa dalawang team, isa ay pinamunuan ni Sujin, at ang isa naman ni Ning Yuan. Si Mr. Shocky ang nagmomonitor sa kanila gamit ang mga kamera at nagbibigay ng direksyon. Ang grupo ni Sujin ay pumasok sa isang secure room, at nang buksan nila ang ilaw, napagtanto nilang doon pala nilikha ang mga unggoy. Nakakita si Sujin ng medicine cabinet kaya umaasa silang makahanap ng lunas para kay Jiang. Samantala, ang grupo ni Ning Yuan ay pumasok sa isang decontamination area na may changing room. Mayroong protective gear at name tags ng mga sundalong Amerikano, patunay na hindi basta-basta ang pasilidad na ito. Iminungkahi ng basketball player na tulungan din nila ang mga katutubo na makatakas, ngunit napagtanto nilang hirap na nga silang iligtas ang sarili, lalo pa kung may isasama, lalo lamang silang babagal. Nang marinig niya ito, bigla siyang nanlamig at napatigil, ngunit nang makabawi ay ikinwento niya ang isang mahalagang laro noon kung saan napakalaki ng inaasahan sa kanya. Ngunit dahil sa sobrang kaba, nagkamali siya, at ang matinding kritisismo pagkatapos noon ay nagdulot sa kanya ng malalang trauma, kaya nanghihina at naninigas ang katawan niya tuwing nasa mahalagang sitwasyon. Sinabihan sila ni Mr. Shocky na magpatuloy dahil may cafeteria sa malapit. Pagpasok nila, nakakita sila ng mas maraming tuyong bangkay, tila bigla silang namatay habang kumakain. May isang silid sa tabi nito, kaya sinilip nila, at lumabas na VIP room iyon. Napansin nilang may nakaupo roon, kaya si Andre ang lumapit upang tingnan. Doon niya natuklasan ang isang taong may napakapangit na mukha. Samantala, napansin ng grupo ni Sujin na halos lahat ng gamot ay kinuha na, at ang mga natira ay wasak, ngunit hindi pa rin sila sumuko at naghanap pa sa ibang lugar. Napagtanto ng grupo ni Ning Yuan na bangkay pala ang napakapangit na taong iyon, ngunit nagtaka si Andre dahil hindi ito mukhang karaniwang bangkay. Mayroon itong high-level identification card at isang notebook na punit-punit, nakakaunti na lamang ang natitirang pahina. Bigla namang may nakita si Andre na tumakbo, kaya hinabol niya ito, ngunit sinabihan siya ni Ning Yuan na iwan muna ang notebook. Habang naglalakad at nag-uusap ang grupo ni Sujin, may granadang lumipad patungo sa kanila. Muntik nang mailigtas ni Tracy ang dalawa, ngunit lalo pa rin siyang naghinala na si Andre ang may kagagawan. Nagtago silang tatlo sa ilalim ng hagdan. Nagpa siya ang matabang lalaki na tumakbo palabas at buksan ang pinto upang makatakas ang dalawang babae. Tumakbo siya, ngunit tinamaan ng palaso ang kanyang tainga. Gayunpaman, nabunyag ang posisyon ng umaatake, kaya pinaputukan ito ni Tracy. Nakatakas si Sujin at nakalusot sa pinto. Naghagis pa ng isa pang bomba ang umaatake. Mabilis na tumalon si Tracy papasok sa pinto at tinawag ang matabang lalaki, ngunit bago siya makarating, napagtanto niyang nalasan ang sugat niya, kaya hindi na siya makagalaw. Sa huli, namatay ang matabang lalaki, matapos mag-alay ng buhay sa isang marangal na paraan. Tumakbo ang dalawang babae at nakasalubong ang isang nakalock na pinto. Sinubukan nilang humanap ng ibang bukas na daan habang papalapit ang umaatake. Nagtago sila sa isang silid na tila banyo, ngunit inactivate ng taong nasa labas ang isang mekanismo na naglabas ng anesthetic gas. Sinubukan nilang itulak ang pinto, ngunit hindi ito bumukas, at nawalan sila ng malay. Hindi matagpuan ni Ning Yuan at ng basketball player si Andre, kaya bumalik sila kay Mr. Shocky, alam nilang may napahamak na sa grupo ni Sujin. Naniniwala si Mr. Shocky na si Andre ang naghagis ng bombang pumatay sa artist at dumukot sa dalawang babae. Ang Andre na kanyang tinutukoy ay tila kabisado ang lahat ng camera angles, kaya imposibleng masubaybayan. Samantala, tungkol naman sa password, natagpuan ni Ning Yuan ang natitirang pahina mula sa notebook ng bangkay. Ang mensaheng naiwan doon ay tugma sa bilang ng karakter ng password, kaya nagtagumpay silang ma-unlock ang sistema. Ngunit may isa pang problema, kailangan nila ang fingerprint ng may awtoridad upang ma-activate ito. Ibig sabihin, kailangan nila ang mismong bangkay. Bukod dito, mayroon lamang silang 10 minuto upang maibalik ang bangkay bago mag-self-destruct ang lugar. Ang basketball player lamang ang kayang gumawa nito dahil siya ang pinakamabilis tumakbo. Gusto ni Ning Yuan na putulin niya ang kamay ng bangkay at dalhin ito pabalik, ngunit dahil mabait at maawin siya, natakot siyang gawin iyon. Kinailangan pa nila siyang himukin at kumbansihin. Nang makarating siya sa dining room at ilabas ang kutsilyo, nakapwesto ang bangkay na tila nakatitig sa kanya, may ngiti pa sa mukha, kaya hindi niya magawang putulin ang kamay. Nakaupo siya roon ng mahigit 1 minuto, kaya pinilit ni Ning Yuan siyang himukin sa pamamagitan ng loudspeaker. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpasya siyang buhatin ang buong bangkay pabalik, na napagtanto na ang bawat isa sa grupo ay may kakayahan sa isang bagay, at hindi na niya pwedeng maging walang silbi.
Ito ang kanyang pagkakataon upang patunayan ang sarili. Sa daan, aksidenteng nagtagpo sila ni Andre, ngunit hindi gumawa si Andre ng anuman dahil hindi niya naiintindihan ang ginagawa ng basketball player. Dumating siya sa control room sa tamang oras, may natitirang 20 segundo lamang, ngunit natumba siya, kaya kailangang tumakbo si Ning Yuan papalapit sa kanya. Gayunpaman, tumayo siya, kinuha ang kamay ng bangkay, at tumalon upang ilagay ito sa control panel. Ang huling sandali rin ang nagtapos sa pelikula. Dagdag pa ng narrator, huwag niyo akong tanungin tungkol sa part 2, kasi hindi ko rin alam. Kung may gusto lang akong sabihin, iisa lang iyon, pangit ang may akda, pangit ang studio na gumawa ng pelikula. Kung gagawa kayo, tapusin niyo ng buo.